Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo dumako sa kahapon na bakbakang match, schedule ng Speed Chess Online Tournament. Sa bakbakan nila Wesley So and Hikaru Nakamura. Ito po kasing schedule ng Speed Chess. Paktaw-paktaw hindi sunod-sunod, magkakalayo, no? Depende siguro sa availability ng players na magmamatch at nagtagpo sila Wesley at Nakamura. Gitgitan, talagang di na natin mabilang ang paghaharap nila ilang beses na, pero this time, kung sino po ang mananalo, susulong sa another stage of knockout bracket kasi knockout system ito eh. So iba't ibang time control po yung pinaglabanan nila. Pumili lang tayo ng isa. Best game lang po. At susunod kagad natin ang laro naman ni Magnus Carlsen and Fabiano Caruanas. Best game. Sino ba nanalo sa kanila? Yan po ang ating i-analyze. At bago tayo magsimula mga kamatsas, malapit na po ang ating Kamatsas Friday night. This Friday 7 p.m. po. Ang link nasa comment section below. At sa mga gustong maglaro, this coming Sunday, birthday online tournament ko po at 10 a.m. November 23 Sunday. Sali na po kayo. Ang link ay nasa comment section below lang. Alright, simulan na kagad natin ito. Nag-E4 si Wesley. E5 si Naka. 3 minutes po ang time control nila. Nag-Knight C3. Aba, paborito ni coach yan ha. Vienna game. Knight F6. So ito na. Paborito ko yan. Pero nag-D4 si Wesley. Kakaiba, no? Tingnan nyo po. Parang hindi ko magagawa ito kasi parang nagpatempo lang eh. Queen D3. Paalala lang po sa mga nanonood ngayon na beginners at pa-intermediate, wag nyo munang gagawin ito mga kamatsasa. Yung nagpapatempo kagad. Kung kayo po ay beginner pa lang, dito lang kayo. Mag-ano lang kayo, mag-proper development lang kayo ng Knight F3, o kaya Bishop C4, o kaya pasukin nyo yung Vienna Gambit, basta suyod at aral. Okay? Pwede ring G3, D3, yan. Kasi itong D4, pawang eksperto, veteran, iba na ang pundasyon pagka pinasok yan. Okay? Knight C6, Queen D3, Bishop C5. Develop with pressure kagad. At nag-Queen G3 si Wesley para kumounter pressure sa G7. Nag-Knight B4. Bookline pa po ito. So may sundot ng Knight takes itong paparating. Kung kakapturing kasi yon, may Rook G8 lang. Kaya nag-decide si Wesley na suportahan muna yung Pawn C2 at nag-castling lang si Naka. Yan naman ang novelty, bago. Dahil ang madalas ginagawa dito, ginugulo ng black din ni D5 pala yan mga kamatsas. May panggulo pala kahagad yan. Pero kinaslingan lang, sundot doon, threat sa pawn, Knight H5. Depensado na, nangulit pa ng counter attack si Naka, nag-Queen G5 para wala ng kulit-kulit. Talagang nagdesisyon na si Wesley, o sige na, obligado, nagkaroon po ng queen to queen, at nag-H6, Bishop D2, Rook E8, ayan na, pressure sa E-file, Knight GE2, develop, at nag-Knight F6, pressure, Knight B5, para atakihin yung pawn, nag-Knight A6, umayaw si Naka. Kumbaga, ang iniisip ko dito, capturing na to eh, pero umatras para ipang depensa. Knight C3, bumalik. Knight B5, bumalik. Nag-iba si Naka. Kasi po kung ibabalik pa yung knight sa B4 ay threefold. Threefold repetition, tabla na kagad. Pero ayaw po ni Naka. Play on. Ayaw niya ng tabla. Kinapture na ni Wesley, capture, and nag-F3 para isolid yung pawn E4. So dito po, lamang sa pawn structure si Wesley kasi kahit papano may double pawn sa side si Naka. Pero huwag i-underestimate dalawang espada na E1. D5, yes, para basagin kagad. Kinain lang, kain ng knight, and kinaslingan lang para makalayo na po sa pressure ng E-file. O ayan, pagdating sa pawn structure, ang pangit talaga ng pawn structure ni Naka dito. Pero pag knight E3, ayan na po, obligado ng iligpit yung knight na yan, masyadong malakas. Kain, check, and king B1. So, bishop pair ang labanan versus iyo kababs. At itong bishop pair malakas yan. Pero this time, yung tira na yan, binad mo ba ng computer? Mas mainam daw ang tirang bishop B6 na lang. Bakit? Pag tira ng bishop F5, natumbukan ni Wesley, tempo lang pala yan. Double. Napabalik si Naka para depensahan. So, parang na-realize siya dito, parang sayang lang yung bishop F5, nagpa-tempo lang siya. Hindi naman makakapture ng ganun-ganun lang yan kasi wala lamang si Wesley pagka kinapture yan. Knight E4. Okay, may Knight D6, may Knight C5 pa parating. Nag-Rook E5. Ang purpose niyan para po makasipay, makaganon-ganon.
Okay, tinempohan na ng atake, kinain na, kain, at nag-bishop F5. Kasi nga po, hanging yon, may threat, iwas, para threatening makapture na yung knight. Nag-king C1 muna, gagapang yan sa D2 para may suporta yung tore pag umalis yung knight. Pero pinagpatong dyan, king D2, bishop G6, ayan. Ang threat dito ni Naka, mag-E5, hindi makakaalis ang knight dahil makukuha yung tore. Nag-rook E2 si Wesley para anytime pwede siya mag-knight G3, pwede siyang mag-knight C3, sapat ang depensa ng tore na pang-exchange. At nag-A5 na. Okay? B3, nag-F6, rook C4, inatake ang pawn at nag-rook 5 E6. Binad mo ba ng tira ni Naka na depensa? Dapat daw ang tira, pabayaan na daw yan, mag-rook D5 check, o kaya ay rook h5. Ayun. Kumbaga manggulo na lang mga kamatsas. O yun ang pinakamabisa eh. The best defense is to counter attack. Yan. Pero dito gumanon si Naka, knight G3, check, umangat, umayaw. Ayaw talagang makipagpalit-palit ni Naka. Ayaw niya. Gusto niya may pyesa. Knight E4, balik ulit. Dito naman naghamon, umiwas na naman si Naka. Pag rook dito, bad move na tinira ni Wesley. Dapat daw po tira kasi is knight G3. O, kumbaga parang tinginan uli ng tore, exchange ulit, pero ayaw eh. Nag-rook dito, dyan pumunta. O, si Naka naman dapat rook D5 naman daw ang tira. Okay, rook D5. Okay, pag rook D5 kasi imagine niyo walang tactics na gano'n ha. Kakapturein yun with check pa. Kasi unang tingin pag rook D5 may kain dun eh. 'Di ba? O, pero umiwas si Naka eh. Tiniret yung knight, pumasok ang knight, chumek, gumanon, and nag-rook E2. May pangulit sa second rank. Sinuportahan ni Wesley at ayun, tumira lang rook 6 E6, rook 8 E6, at nag-A4. Kumbaga para ma-fix na ito, para mamaya pag inatake, di na makapalag yung weak pawn sa A5, at nag-H5 lang. Ayan, papagapangin ni Naka unti-unti para makadamage. In H4 kagad ni Wesley. Ayaw niya ng itsurang yan, pero binadmoban siya. Dapat daw ang tira ay knight C4 kagad. Wag nang patagalin pa, tagpasin na kagad yung pawn sa A5. O binarhan pa ni Wesley. Nag-bishop F7. Ayun, nagkaroon ng knight C4, nakuha na. G5, gulo. Takes, and ayan, kitang-kita po sa evaluation bar ha. Lamang si Wesley. Yun nga lang ang oras mga kamatsas ay big factor sa pagkakataong ito. Nag-king G7, B4 para walang C5, H4, B5. Ayun, masyado pong nakasugod ang pawn. Alanganin daw, binad mo ba ng computer? Dapat daw ang tira ay king C3. Ganun lang. King C1 at knight B7, yan po ang choices na mga solid moves na timplado. Pero B5 ni Wesley, balik tayo. Kinain. Rook 6 E5, tineret ang pawn. Bad move. O, pero dapat daw ang tira, kainin na to, kain, tapos rook B6. Yun ang tamang tira. Tapos may nakikita kasi akong A6 eh. Yun ang delikading dyan. O, balik tayo. Sa ginawang rook E5, nag-C4 dinipensahan at nag-rook E1. Another bad move na naman kay Naka. Pero ang basa ko po dito, gaganon siya. Tapos bababaan tore, makapangalikot ng mga check-check. Knight B3. Okay. Error din ang ginawa ni Wesley. Dapat daw ang tira, rook D7 immediately. Para atakihin na rin yung pawn sa A7, may pressure pa sa bishop. Okay? O pero nag-knight B3, bishop G6. Talaga. Grabe. Hindi na bad move ang ginawa ni Naka. Blunderacious pa mga kamatsas. At dito po natumbukan ni Wesley ang tamang tira. Rook D7 check. King H6. Rook takes A7. Nag-rook B1 check. King A2. Rook BE1 balik ulit. And nag-rook A6 pin. Ready to battery na dyan. At tatagpasin na ang bishop. Nag-king H5. At dito nag-rook D6. Ayun. Nag-bishop B1 checking A3, G4, F4, G3. Nako. Pinakain ng tore. Pinakain. Bakit may ganun ba? May ganun. Pero pwede pa rin kainin. So, ito ginawa. Check. King G4, F takes, and then rook E3. At dito po ay nag-resign si Naka. Ang score ay 11-10. Dikit na dikit mga kamatsas. Dikit na dikit.
Isang point lang ang diferensya, no? Pero nakaungos pa rin si Hikaru Nakamura, mga kamatsas. Yun lang. Kaya Sinaka ngayon ang susulong at mag-aabang kung sino naman ang nanalo between Magnus Carlsen and Fabiano Caruana. Silang dalawa ang magsasalpukan. Ito ay mula sa kanilang 5 minutes game. Nag-E4 si Magnus, E5 si Fabi, Knight F3, Knight C6. Ayun, iniba ni Fabi. Kasi ang palagian sa level nila, nakikita natin, Yoko Piano, di ba? Pero dito nag D6. Pa Philidors or pa Italian game ito, mga kamatyas, nag-castling Bishop E7. Ayun. Italian game, Hungarian defense variation. Nag D4 si Magnus para atakihin, pressure kagad. Knight F6 lang, relax lang si Fabi, develop. D5 kagad. Knight B8, Knight C3, suporta, castling, at nag A4. A5, ayun, para pantay lang ang space. At nag H3. May kahawig tong laban, mga kamatyas. Parang yung laban nila Pragnananda. Hindi ko ma-recall kung sino kalaban ni Prag dito eh. Pero ganito rin yung opening nila eh. O, sige nga po, comment down below, mga kamatyas, kung naaalala nyo. Basta ito laro ni Pragnananda ito eh, na na-upload natin eh. Kalimutan ko sino kalaban. Bishop E3 develop, Knight D7 novelty by Fabi. Dahil dito, ang madalas ginagawa ay King H8. Ayun. Pero nag Knight D7. Mukhang gusto ni Fabi mag F5 dito, babasag mamaya. Nag Queen E2 lang. Knight C5. Knight D2. Bishop G5. Hamon ng bishop at kinapture na po yung knight. Kinapture, takes, ganon. And F4. Inunahan ni Magnus ng break. Bago pa makabreak ng F5, siya na yung nanguna. Kinain. Knight B4, threat ang pawn. Rook C1 muna, obligadong depensahan. Queen G5. Ayan, panay ang tusok dito ni Fabi, no? May threat din na Bishop takes H3. May threat na paparating, Di pwedeng kainin ng Queen dahil mabibitin ng Tore. Nag-Knight F3. Agad na inistorbo agad ni Magnus. Tigilan mo yan. Queen H6, maintain lang ang pin at nag-Knight D4. Okay? Bishop D7, ayun. So, ginamit na po yung Tore sa kapaki-pakinabang na control. Wala nang worries dyan sa pawn dahil depensado ng knight. Sinipay, pampaalis. Pero binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer, Rook A, E8 lang. Join the Rook sa eksena. Pero nag-C5, Knight B5, ayun. So, may pressure doon. Parang expected kasi dito, i-en pasante, no? Di pala, Nagulat siguro si Fabi. Lulundag lang pala ng knight dyan. At pinakapture lang yung pawn talaga. Trap talaga ni Magnus. Yun nga yung laman ng knight eh. No? Kaya pala di kinapture. May trap dito. Teka muna. Ang tamang tira daw po is F5 naman. Basag na. Okay? Pero dahil nag-knight takes C2, kinuwin F2 lang. Yan. Queen F2. Ang nabanggit ko, Queen. Queen F2. Tineret. Kinapture. Capture. Ay, oo, nakatreat kasi yan. Tapos threat pa yun. Knight D4. Ayun, ang naging diferensya na isahan ni Wais talaga si Magnus. Nag-Rook D8 obligado, tingin ko. Kasi pagka-capture mga kamatyas, tinan nyo po mangyayari. Ayun, may back rank eh. May mati sa kusina, sabi nila. Mamamatya sa kusina. O kaya dito nag-Rook D8. And nag-Knight takes D4 na capture, Queen takes D4. Na dito, pormahan pa lang mga kamatyas. Itsura sa itsura pa lang. Kitang-kitang ang laki ng lamang ni Magnus kagad. Rook A, B8, dinipensahan ang pawn at nag-E5. Ayan. Takes para naman maigapang paunti-unti yung pass pawn. Nag-Queen G6. Okay. Kakainin yung Tore, no? Rook E7 umiwas. B6 lang. Rook F3, ayun, no? Yan ang mga teknika. Nakakapulot ako ng mga paraan ng pag-atake. Ganun, no? Sabay gaganon, no? Nag-Rook E8 at dito po, D6 lang ni Magnus at wala na. Di na makayanan ng mata ni Fabi, ni-resign na niya, mga kamatyas. Okay, bakit niya ni-resign? Halimbawa, kung capturing niyan, may capture po, ay kalakas ng pass pawn. Ang lakas ng pass pawn. Tapos, talagang buong buo, extra pawn pa. Lamang ang puti. Okay, so tingnan po natin ang bracket naman nila. Ano nangyari sa match nila?
Naging 14.5, 7.5. Tambak, ano? Tambak si Pabi. Ang iniintay pang maglalaban, Dennis Lasabic and Hans Mukniman. Ayan, abangan natin kung kailan ang match nila. Ferusha and Nepo. Ayan, di pa nangyayari. Hikaru Nakamura and Wesley So, dikit na dikit. 11-10. Grabe, shoes. Ayan, kung sino man nanalo kina Dennis at Niman, siyang haharap kay Magnus for semifinals. At si Ferusha naman and Nepo, haharap naman kay waiting na si Nakamura. Yan po ang update dito sa Speed Chess Online Tournament ng chess.com na kung saan ang magja-champion ay big time ang papremyo. Milyong piso ang kanilang makukuha. Pag kinonvert sa peso mga kamatyas, malaki talaga. Sana magkaroon din ng ganyan ng kamatyas. Yun nga lang, napakalaki ng pondo na kailangan. So, kailangan talaga ng sponsors. Ayan, muli po mga kamatyas. Kamatyas, Friday night, 7 p.m. every Friday po yon. And this coming Sunday naman, ang one time lang na magaganap sa taon na ito, November 23, birthday online tournament. Sana po, sali na kayo. Naka-live stream yan mga kamatyas. Abangan nyo po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.